Pasensya na, Ina. Bigyan mo na ako ng kaunting panahon. Mag-isa mo akong pinalaki. Ipapangako ko, ililigtas kita. Opo, Ginong Davenport. Nasang impyerno ka? Gusto mo ma-fired? Hindi po, sir. Pupunta na po ako. Sir, ayos po. Kuala Wilson. Ang tapang mo ituro si Ginoong Kyle. Siya ang tagapagmana ng pamilyang Thompson. Oh, kaya itong tanga mong asawa? Ang sikip niya. Umalis ka! Binabalaan kita. Suntukin mo si Ginoong Kyle? Mapaparusahan ka sa kulungan. Alam mo ba nanay mo? Patuloy pa rin sa hospital bed, hindi ba? Haha! Hindi lang siya tanga. Tanga siya at duwag sa pinakakaibuturan. Umalis ka na! Lisa, Kyle, magbabayad kayo! Ano ang mga ito? Pero na naman, nakita ko rin sa itaas ni na Lisa at Kyle. Ano ang mga ito? May numero din ang insekto? Meaning, may kapangyarihan ako? Mababago ako ng kapalaran. Kailangan ko ng pera. Baka ang kapangyarihan ko ay makahanap ng mahalaga dito sa antique market. Hindi pwede. Nagana. Para sa mga buhay, ito'y buhay. Pero para sa bagay, ito'y edad nila. Mula sa countdown na yun ay ang kapangyarihan ay lumalakas? Wow! 5 taon? Basura lang. Wait, ano? Ano yan? 620 town? Matagaw na. Maaring Byzantine era. Nakahanap ako ng antique? Lumakas na ang kapangyarihan ko? Uy, magkano itong brooch? Magaling kang pumili. Itong libu-libong taon na. Libong taon? Seryoso? Parang libu-libong araw. Magkano? 8 taang, ba 100,000? Binibigay ko ang 800, walang libo. Biro mo? Okay, eto na ang huli kong offer. 1,000. Kunin mo o hindi? Okay, fine. Alis na ako. Okay, fine. 1,000. Deal. Walang utak. Binuisa ko lang sa tambay last month. $5 lang. Oh my God. Hindi ka bagay dito. Umalis ka na. Bumili ka ng bagay na kaya mong bilhin. Hindi ako bibili. Ako ay nagbebenta. Wala akong bilhin. Umalis ka na. Itapon mo na lang. Hindi pwede. Ito ay authentic Byzantine enamel, European antique. Sa tingin niya siguro, ito ay ordinaryong brooch. Look, bata. Sa tingin ko, nasa problema ka. Tutulungan kita. 10 grands, okay ba? 10 grands? Seryoso? Ito ay 620 taong gulang Byzantine antique brooch. 200 grand, hindi ba baba? Alam niya ang bagay. Okay, fine. Alis na ako. Okay. Venmo ko na. Maaaring magpao-pera si Ina gamit ang pera. Magiging okay siya. Sa kapangyarihang ito, hindi na ako ang dating nakayangapakan. Lisa,
Kyle, patutunayan ko kayo. Maglukod kayo at humingi ng tawad. Handa na ba ang sing-sing? Nandito po ang singsing na ito para sa HC Group para sa kaarawan ng chairman. Hindi namin magawang antalahin ang ganitong importante. Kayong dalawa, okay lang ba kayo? Plano kitang dalhin sa ospital. Tapos, bigla kang nawala. Okay lang, walang problema. Sa totoo lang, salamat sa'yo. Kung hindi mo ako nabangga, baka hindi ko nakuha ang kapangyarihan. Dati dilaw ng umaga, ngayon pula na? Does that mean mamamatay siya? Hey, parang ikaw ay mabuting tao. Kaya sasabihin ko lang, malapit ka ng mamatay. Kaya manatili ka muna dito. Una, hinawakan mo dibdib ko kaninang umaga. Walang sorry, nawala. Na yon, binabadyain mo ako? Hindi. Hindi biro ito. Kung ayaw mo maniwala, huwag kang lumabas. Huwag muna ngayon. Kalukuhan ka? Halika, Linda, Tara. Siya ang nagligtas sa akin. Kailangan ko ring iligtas siya. Ano to? Sinagasaan mo ako kaninang umaga, manatili ka lang ng 10 minuto. Pwede ka makikante. Sapat na! Alam mo ba kung sino si Miss Keya? Security! Sabi niya, malapit na akong mamatay. At sabi niya, sinusubukan niya talagang iligtas ako. Possible ba? Ang kama sa ICU para kay Ginoong Kyle ng HC Group. Ilipat niya itong matandang babae palayo dito. Hey, wait a minute. Ano ang ginagawa niyo sa nanay ko? Well, since you are here, sign this. Hindi ko naalala na sinabi kong itigil ang paggamot. Bakit hindi pa handa ang kwarto ko? Ang ginagawa lang ninyo ay sayangin ang oras ko. Oh, huwag kayong mag-alala, Ginong Kyle. Pinapapawalan namin ito. Siya siguro ang nanay mo. Kung maalis niyo silang dalawa sa loob ng 3 minuto, mag-invest ako ng 10 million pa sa ospital. Oh my God. Siyempre, Ginoong Kyle. Kayong dalawa, bayaran niyo ang 200 grants na yon o lumayas kayo dito. Kung hindi nyo kayang bayaran ng ICU, mag-donate ako ng mas tahimik at mas mapayapang kwarto. Sa morgue. Sino nagsabi na pwede kang mag-utos? Oh, Diyos, Miss Kela! Tama ba ang sinabi ng lalaki? Kung hindi niya kami pinigilan, baka nasa highway na ako ngayon at nagmamaneho. Pinagsalba niya talaga ako. Naalala mo ba ang hula ng 3 taon nang nakalipas? Miss Wilson, ang tarot ay napapakita ng sakuna sa loob ng 3 taon. Isang sakuna? Oh, huwag matakot, mahal. May lalaking magliligtas sa'yo. At nakikita ko, siya ang magiging pag-ibig mo. Paano ko siya makikilala? Ang tadhana ang gagabay sa'yo. Kaya siya ang lalaki! Ang lalaking sinasabi! Parang ganun niya. Sa wakas, nakita ko na siya. Miss Wilson! Naiwan mo ito! Notice of critical condition? Hindi ito akin. Wait. Pasyente. Suzanne Mortimer. Kaanak, Landon Mortimer. Kaya Landon ang pangalan niya. At ito ang notice ng kanyang ina. M-Hope Hospital. Isa ba ito sa mga investments ng grupo? 10 minuto. Bigay mo lahat tungkol sa kanya. Pupunta tayo sa M-Hope Hospital na yon. Pakinggan mo! Ikaw na walang hiya! Ang pagbabayad ng gamutan, hindi ibig sabihin makukuha mo lahat ng gusto mo. Okay? Kung ayaw ko,
Walang makakahawak sa matandang balasubas na yan. Bakit mo ginagawa ito sa nanay ko? Wala siyang ginawa sa'yo! Pwede akong tumigil, okay? Kung lumuhod ka sa akin at dilaan ang ilalim ng sapatos ko. Sa aking patay na katawan! Sige, tanggalin ang kanyang tubo! Huwag niyo gawin! Paki, huwag niyo po! Diyos! Di lumuhod na lang. Ang pagmamahal mo sa mahal mong ina, hindi kayang talunin ang iyong pagmamataas? Ha? Gawin mo! Hindi! Huwag! Lumuhod ako! Wait. Hindi lumuhod ang lalaki ko. Ang lalaki mo? Paano siya ang... Oh, Diyos ko, Landon. Huwag mong sabihin na niloko mo ako sa putang ito. Ginong Kyle, ang putang ito inampas ako. Manahimik ka! Manahimik ka na lang, boting puta! Siya ang apo ni Ginoong Wilson! Siya ang tagapagmana ng HC Group, okay? Ikaw ay tinanggal. At ang group ay maghahain ng kaso para sa inhumane conduct, malpractice at attempted murder. Umalis ka! Ilipat si Janelle Mortimer sa pinakamagandang VIP ward. Ilagay ang pinakamagaling na medical team. Kung may problema, banggitin lang ang pangalan ko. Yes, ma'am. Miss Wilson, hindi ko akalain na makikita kita dito. Ngunit inaasahan ko na makikita ka dito. Ha? Totoo? May sasabihin ako? Para lang ipaalala, kung may magtangka ulit guluhin si Landon, siguraduhin mong sabihin sa akin. Dahil siya ang aking fiancé. Miss Wilson, ikaw ang tagapagmana ng HC Group at siya ay isang waiter lang. Paano siya naging fiancé mo? Bakit hindi? May problema ba sa waiter? Waiter lang siya. Isang mahirap, walang pera, walang kwenta. Walang pakialam ako sa trabaho niya o kung mayaman siya or mahirap. Ang alam ko lang ay siya ay mabait at mapagmahal na lalaki. Siya ang aking tinadhana. Miss Wilson, flattered ako pero may asawa ako. Ngunit hindi ba kayo naghiwalay? Kaya pala, dito ka kukuha ng pera? Sugar mommy? Hindi ako mabait tulad ng fiancé ko. Kung hindi mo itigal ang bunganga mo, hindi ako mag-aalala na putulin ito. Habi, ipinagtanggol kita. Bakit mo ginawa yun? Dahil sumabog ang aking sasakyan pagkatapos mong umalis. Niligtas mo ang buhay ko. Sinabi ko naman na ililigtas kita. Ako lang ay natutuwa na ayos ka. Landon! Sa tingin mo, pwede ka gawin ang gusto dahil nakuha mo ang mayamang puta? Hindi pa tayo divorced. Naalala mo? Tapusin na natin. Wow, wow, wow. Hindi ganun kadali. Ang bayad hiwalay ay 3 milyon. Gawin nating 5 milyon. At kapag naipasok sa aking bangko, saka pag-iisipan ko... Nalulunod ka na. Page milyon? Ako na ang bahala. Isa, pinuhunan ko lahat para ikasal sa'yo. Binigay ko lahat ng kita, lahat ng mana ko. At ikaw, nagloko ka sa akin. Pinabayaan mo ako habang nasa koma ang nanay ko. Kung talagang gusto mo ang pera, lumukod at humingi ng tawad. Pasensya na. Hindi pa tapos. Babalik ako at kukunin ang akin. Ginong Kyle, sumobra na sila. Tulong mo ako parusahan sila. Kung gawin mo, magiging iyo ako kahit anong gusto mo. Well, malapit na ang Wilson Christmas Party at maririnig ko si Man Wilson gusto niyang ikasal si Kela. Alam ko na pakitang tao lang siya sa talunan na yon para masaya siya. Para sa mana, Kung wala na siyang pakinabang sa kanya, mawawala sa kanya ang lahat. Kung mangyari yon, ang kahihiyan na naramdaman mo, paparusahan ko siya ng doble. Alam kong hindi mo ako pipiguin. Siyempre, basta panindigan mo ang pangako. Anyway, gusto kita. Yeah. may daw dito. Kayo, labas.
Ihinto mo na ako dito. Hindi. Anong problema, darling? Miss, Quella? Salamat sa... Lahat na yon. Litas kita, niligtas mo, ina ko. Walang utang na loob sa isa't isa. Ngunit pabayaran ko ang 5 milyon kapag nakuha ko na. Hindi! Sinabi ko kay Lolo, dadala ko ang fiancé ko sa Christmas party. Hindi mo ako iiwan. Oh, come on. Pakitang tao lang yan. Hindi ka naman seryoso. Landon, please, just one more time. Just help me one more time, okay? Okay. One more time. Daan-daan lang. Magpapahulog din siya sa magandang tagapagmana na to. Isang Ming Dynasty bowl yan. Isa pang kayamanan. Hey, magkano itong bowl? Fine, $200. 200. Sample lang dapat. Bobong-bobo niya. Walang magbabayad ng $30 para sa maduming bowl na yan. Sige, $30. Isa si Ginoong Wilson sa pinakarespetadong negosyante dito. At ibibigay mo sa kanya ang $30 na bowl? Parang nagpapakamatay ka. Gusto mo bang ipahiya si Miss Kea? Okay lang. Ang nasa puso ang mahalaga. Ngunit ang iyong tiyo at pinsan ay plano kang tanggalin sa mana ng pamilya. Kung makita ng tao ang fiancé mo na may dalalang murang bowl, lalong magiging masama ang sitwasyon mo. Kaya ganun ang kanyang pinagdadaanan. Niligtas niya ina ko, kailangan kong siguraduhin na siya ang magdingning. Ang bowl na to, mapapahanga sa lahat. Pagmamalaki kita. Tiwala ako sa iyo, honey. Bakit hindi ko makita? May problema ba? Ano ito? Ang mga ilaw, parang meridians ng tao sa sinaunang paniniwala. Nag-evolve na ang kapangyarihan ko. May x-ray vision ako. Okay ka lang? Okay lang ako. Okay, kailangan natin pumunta. Maghintay ka sa kanto, kukunin namin ang sasakyan. Okay. Pag-isuyo, sino man? Ang plaka, ito ang sasakyan ng Wilson. Mahigit 1 oras na at si Kelia wala pa rin dito. Palagay ko nakalimutan niya na walang pakialam siya sa negosyo ng pamilya. Nakikita mo, tatay? Sumakay ako ng 12 oras na flight para lang dito. Hindi tulad ng apo mo. Magkasama sa Pasko, ang pinakamahalaga sa pamilya natin. Pumili ako ng regalo. Gusto kitang makitang masaya. Magaling. Ang laki na ninyo. Napatag malaki kayo? Salamat, Lolo. Magtatrabaho pa ako ng husto para ipagmalaki mo ako at ipagbunyi ang pangalan ng pamilya. Tatay, oras ng late si Kea. Siguro nakalimutan niya na. Laging ganyan siya. Walang pakialam sa amin. Isara na natin ang pinto at simula na ang party. Lahat na yon, walang magagawa kung gaano ka ambisyoso. Wala ka nang makuha na mana sa atin. Sino to? Yung palaboy? Hey! Private party ito! Security! Palabasin siya! Hey! Sino ang may lakas ng loob? Sino ang may lakas na loob, hawakan ang aking nobyo? Nobyo? Ano ito? Kinuha mo ang isang palaboy. Sa kalye para manloko lang. Sama na? Hindi palaboy ang aking nobyo. Batang ito, hindi ka mukhang kabilang sa amin. Anong negosyo ng pamilya mo? Walang negosyo ang pamilya ko. Waiter ako sa isang hotel. Kaya pala mabaho siya. Kunin mo ako ng champagne, waiter! Isang mababang waiter tulad niya ay sinasayang lang ang hangin dito. Kuela, ito ang nobyo mo? Ikakasal ka sa isang waiter? Ganito ka na lang ba? Kung ikakasal si Kuela, siguradong makukuha niya ang HC. Hindi ko papayagang mangyari. Walang kwenta!
Isang tagapagmana ng Wilson, hindi ikakasal sa isang waiter. Ano ang masama sa pagiging waiter, Tio Sam? Alam mo, naladi kang humuhusga sa trabaho nila. Pero trabaho lang yan. Ano ba ang trabaho mo? Oh, wait. Wala ka namang trabaho. 45 ka na. Umaasa pa sa pera ng tatay mo? Alam mo yan ay hindi maganda. Kuwela, respeto sa iyong tiyo. Ano? Nagsasabi lang ako ng totoo. Pakinggan mo ako, bata. Tingnan kami at tingnan ka. At eto ang alok ko. 10 million. Kuha mo. At umalis ka kay Kuwela para sa laging... 10 million? Ganon lang? Sila, perang numero lang. Miss Kuwela, paano kung tanggapin niya ang 10 milyon at umalis? Malaking pera yan. Kung ganoon, maaapektuhan ang iyong mana. Huwag mag-alala, Linda. Siya ang aking minamahal, di ba? Alam niya ang ginagawa niya. Narinig mo, loser? At lumayas ka na. At sigurado akong hindi mo pa nakita ang ganitong pera sa iyong malungkot na buhay. Walang galing! Basura lang! Magaling na pagsubok. Malinaw na ang kinabukasan ng HC ay sa kanya at sa kanyang anak. Gustong hamunin kami? Ella, ikaw ay isang baka na batang babae. Nakita mo yan, Kuwela? Siya ang iyong nobyo. Inakawan ka ng bunawi. At patuloy ka pang nangarap na mana sa HC? Girl, nag-iilusyon ka lang. Kinuha mo yan! Umalis ka! Nakita mo yan, honey? Nagpasya si Tio Sam bilang tayo ng regalo. 10 million. Kung kukunin mo ang tseke, makakabili ka ng apartment, kotse. Makakakuha ka ng magandang buhay. Bakit hindi mo lang kukunin at iwan ako? Malakay ito. Ngunit, kung kukuha ako ng apartment, gusto kong gamitin ang pera ko. Salamat, Tio Sam. Ito ay isang malaking regalo. Ako at si Kela ay nagpapasalamat ng lubos. Ikaw, walang hiya kang magnanakaw. Sapat na. Kailangan mo pa bang ipahiya ang sarili sa harap ng lahat? Pasensya na, Lolo. Ikaw ay isang kahangahangang binata. Salamat, Ginong Wilson. Ama, huli sila sa party mo. Walang respeto sa'yo. Ginong Wilson, humingi ako ng paumanhin sa pagkahuli. Hindi kasalanan ni Kaya. Kuminto kami para tulungan ang batang nahimatay. Tulong sa bata, sinasabi mong ikaw ay doktor? Ama, waiter daw siya sa hotel. At ang apo mo, si Steve dito, may PhD sa medisina at naglingkod din sa Doctors Without Borders. At ang pinakamalaking tulong niya, tawag lang, 911. Hindi. Ako mismo ang napagaling sa kanya. Oh, ganun ba? Paano mo siya na-save? Ako, pinamassage siya. Pinamassage ko siya para pagalingin. Walang katotohanan. Nangasar ka ba? Tama! Isang waiter na di natapos high school, nagsisinungaling na nakakapagpagaling sa massage. Walang hiya! Massage para pagalingin. Di ko pa narinig yan dati. Nagsisinungaling ba siya? Massage para pagalingin? Sa susunod, try mo naman something na medically... Pwede kang mahirap. Pwede kang walang pinag-aralan. Huwag lang sinungaling. Sa pamilyang Wilson, di tayo tumatanggap ng sinungaling. Ginong Wilson, hindi po yan kasinungalingan. Bakit tanungin niyo po ang bata at ang kanyang ina? Ano? Sa tingin mo ba, gugugulin ni Lolo ang oras niya doon? Lolo, hindi siya nagsisinungaling. Tiwala ako sa kanya. Kung may maglakas loob ulit, insultuhin ang nobyo ko, hindi ako mag-aalala, itapon sila ako mismo. Sapat na! Mga bata, Pasko ngayon, okay? Walang sisihin at husgahan kahit sino sa Pasko. Mag-enjoy na lang tayo, okay? Tama, Lolo. Ang regalo ko, Isang raw moissanite crystal. Galing Africa. 12 million. Malayo talaga. Gusto ko... Itay, ito ang regalo ko para sa iyo. Ang Dora Maar ni Picasso. 30 million sa auction. Picasso, eh? I love Picasso. Regalo. Kuwela, ano ang regalo mo?
Lolo, galing ito sa private collection. Isang Louis XIII custom ring may Latin cipher. Ang ibig sabihin, regalo ng tapat na pagkakaibigan. Regalo ng tapat na pagkakaibigan. Maraming effort ang ginawa mo dito. Salamat, Peanut. Ladan, ano ang regalo mo? Di mo naman dinala ang sarili mo lang? Tingnan mo siya. Di niya man nang afford ang tamang damit dito. Anong regalo kaya afford niya? Ang regalo ko ay hindi mas mababa sa inyo. Ang regalo ko ay hindi mas mababa ang halaga sa inyo. Landon, nakita mo na ang lahat ng regalo. Huwag ikahiya si Miss Kea. Itago mo na lang yan. Relax. Oh my God, ano yan? Dinala mo ba dito ang mangkok ng aso? Parang siya, mura at mahirap. Sinasadya mong sirain ang aming Pasko. Ang mangkok na ito ay sinaunang alahas galing sa China. Walang halaga. Patuloy ka pa rin magsalita ng kalokohan. Umalis ka! Kung may magtangkasak ka ng nobyo ko, hindi ako magdadalawang isip, itapon sila. Naalala nyo? Tangina mo! Gusto mo akong gawin? Kung sinasabi mong ito ay walang halaga, patunayan mo! Masaya akong ligtas si Bob. Alam mo, maraming utang na loob sa Wilsons. Totoo ang kanilang reputasyon bilang medical na imperyo. Gagawa ba tayo ng Paskong regalo para sa pamilyang Wilson? Siyempre, ipapadalo ko mismo. Ngunit sir, ang Wilsons, hindi sila karapat dapat makaharap ka ng personal. Niligtas nila ang buhay ng apo ko. Bigyan natin sila ng pribilehiyong ito para sa kanilang kabutihan. Mapapatunayan ko ang akin. Mapapatunayan mo ba ang sayo? Anong ibig mong sabihin? Wala, gusto ko lang malaman bakit inyo pinagtatawanan ng regalo ko eh. Kaya naman, sobrang binunggahan ng inyo. Ang kristal na ito, oo, malaki at buo nga. Ngunit sa tingin ko ay halaga, 2 milyon. Ngunit sinabi mo 12 milyon. Isinungaling mo. At ang larawang ito, halatang halata na pirata. Sa tingin ko ay halaga 10K. Isinungaling mo rin. At kayong lahat, pinagtatawanan ninyo ako. Hindi ninyo man lang alam ang halaga ng regalo ko. Sapat na! Kaya, humingi ng paumanhin na yon. Ano? Bakit? Ang fiancé mo sinisira ang party natin. Huwag Kuwela, walang dapat ipag-sorry. Sinusuway mo ako. Umalis ka! Lolo, hindi ko gustong gumulo sa Pasko. Pero kung aalis si Landon, kasama ko siya. Kuwela, nawala ang iyong mga magulang noong bata ka pa. Kaya, binigyan kita ng lahat ng gusto mo. Ngunit hindi ibig sabihin na pinalaki kitang mayabang at mapag-pampered. Tama po, tatay. Pinagtaksilan niya tayo para sa walang kwentang lalaki. Dapat siyang parusahan. Tanggalin si Kuwela sa lahat ng posisyon sa HC Group. At kung hindi mo hiwalayan ang lalaking ito, iiwanan mo ang pamilyang Wilson ng tuluyan. Wag, Ginoong Wilson. Walang ginawang mali si Kelia. Kung may kasalanan man, ako ang mananagot. Ikaw ang mananagot? Humalokip-kip. Ipakita sa amin kung paano mo tatanggapin ang parusa. Humalukip-kip, talunan. Hindi ka karapat dapat tumayo sa harap namin. Harapin mo ang resulta! Oh, may isa pang kasinungalingan. Huwag kang lumuhod. Walang magbabago. Sila ay sinasadya ako. Kuwela, para sa'yo ako dito. Hindi kita hahayaan mapahamak. Ako na ang tatanggap ng anumang parusa. Landon, salamat. Lolo, si Landon ay matapat at may pananagutan. Hindi siya nagsisinungaling. Patunayan mo. Patunayan na ang Picasso ko ay peking. At ang bowl mo ay tunay. Landon, please. Ipaliwanag mo sa amin. Anong sasabihin ko? Superpower? Sino maniniwala? Grabe na to. Siyempre, hindi mo kaya. Walang pera at walang kwenta. Paano mo malalaman sa sining at antigong gamit? Security! Siraan naman ang paa niya! Gusto kong makita siyang gumapang parang asong ulol.
Steve! Huwag! Tigilan mo! Tigilan! Tiggle! Ginoong Sinclair? Itay, sino siya? Si Ginoong Dylan Sinclair. Siya ang pinakamalaking shareholder ng HC Group. Kahit si Itay ay rerespetuhin siya. Alam mo ba, si Ginoong Sinclair ay kilalang kolektor ng antigong gamit. Siya ang may-ari ng pinakamalaking auction house sa US. Oh, malaking tao siya. Kailangan kong mapansin niya ako. Ginoong Sinclair! Malaking karangalan na dumalo kayo. George, nandito ako para magpasalamat sa iyong pamilya. Ngunit parang mali ang oras ng pagdating ko. Steve. Okay ka lang? Ginoong Sinclair, sinabi mo na gusto mo magpasalamat? Tama. Biglang nagkasakit ng aking apo ngayon. Ang isa sa inyong pamilya ang nagligtas sa kanya. Kaya ako narito upang magpasalamat ng personal. Yun pala ang kanyang apo? Ginoong Sinclair, tumuno ako sa isang bata kaninang umaga. Siya pala ang iyong apo. Kaya ikaw ang nagligtas sa aking apo. Salamat. Ikaw ay isang batang may galing. Magaling, Steve! Napakagaling mo! Pinag-aral ni Sam ang isang magaling na doktor. Dapat siya ang pamunuan ang HC. Sa totoo lang, angkop sinasama at Steve dito. Si Kuela ay estudyante lang ng finance. Paano niya mapapatakbo ang isang medical na imperyo? Siya pala ang kanyang apo? Kayo po si Dr. Steve Wilson, hindi po ba? Pwede po ba kayong mag-opera sa aking anak? Si Dr. Wilson ay top graduate ng Harvard Medical School. Bakit nagagawin ng minor surgery para sa anak mo? Oo nga. Sino ka para humingi kay Dr. Wilson? Nakakatawa. Gusto ko ang pinakamahusay na pagpapagamot para sa anak ko. 2 milyon ito. Sana ay sapat para sa operasyon. Hindi ito tungkol sa pera, Ginoo. Tungkol ito sa pagligtas ng buhay. I-schedule ang operasyon at kayong gagawa. Ngunit, Doc, Sino ang makakaalam kung nandoon ako o hindi? Hindi ako pumasok sa OR, pero hindi niya malalaman yun. Perpektong pagkakataon nito para kunin ang kredito. Ginoong Sinclair, huwag niyo pong salamat. Bilang doktor, kailangan ko lang iligtas ang buhay. Bawat buhay. Kakaiba. Ako ang nagligtas sa bata. Kailangan ko linisin ito. Landon, anong ginagawa mo? Ako ang nagligtas sa bata. Kailangan ko sabihin sa kanya. Alam kong mahusay ka, pero anong alam mo sa medisina? Paano mo naman ligtas ang bata? Hindi ka naniniwala? Landon, huwag mo pahirapan. Kung galitin mo si Ginoong Sinclair, mapapahamak ang kinabukasan ni Miss Kea. Siya na nga ang nagbuwis ng marami para sa'yo. Sa ngalan ng aking apo, nais kong pasalamatan ka ng personal. Oh, kung may tutulong ako sa iyo, sabihin mo lang. Karanalan po, Ginoong Sinclair. Ginoong Sinclair, ikaw ang pinakamalaking shareholder ng HC Group. Anong tingin mo sa aking anak? Ang iyong anak ay mahusay na doktor. Siyempre, siya ang perpektong tagapagmana ng HC Medical Group. Salamat, Ginoong Sinclair. Malaking bagay po ito. Karangalan ko na operahan siya. Alala ko sinabi ni Grace na nasa kalye na rescue ang apo, hindi sa OR. Magaling, Steve. Minamaliit kita. Ngunit ang iyong galing at integridad ay lubos na humanga sa akin ngayon. Kaya, itatalaga kita bilang General Manager ng HC Group at ang lehitimong tagapagmana ng pamilyang Wilson. Salamat, Lolo. Hindi kita bibiguin. Nawala kay Miss Kelly ang lahat. Ikaw ang may kasalanan. Kuela, palagi kang paborito ko. Ngunit, mading lalaki ang pinili mo. Isang huwad. Ngunit kung iiwan mo siya ngayon, baka bigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Hindi ko gagawin yan, Lolo. Hindi huwad si Landon. Paalam sa mana mo. At tanggapin ang parusa. Gagawin ko. Hindi mo hayaan! Hinamana mo! Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa mana. Tanggapin mo! Sang-ayon sa batas pamilya, ang paglabag ay parusahan ng 20 latigo! Hindi mo pwede gawin yan! Labas sa batas yan! At para sa bubo na to, 50 pa. Hey Dad, nakalimutan kong sabihin, ang lalaking nagligtas kay Junior, ang pangalan niya ay Landon. Magnanaka! Magnanaka!
Gino Sinclair! Anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mo manloko sa akin. Hindi mo niligtas ang aking apo. Ang binatang ito, ikaw ang nagligtas sa aking apo, di ba? Kay Landon ka. Di ba? Salamat. Patawarin mo ako. Totoo bang niligtas mo ang bata? Sinabi ko na pero walang maniniwala. Ginong Sinclair, paano nangyari yan? Hindi naman siya doktor. Hindi niya maliligtas ang anak mo. Steve! Ipaliwanag mo! Ako, tinulungan ko ang isang bata kaninang umaga. Ngunit, hindi ko sigurado kung siya ang apo ni Ginoong Sinclair. Suriin mo. Napatunayan na, sir. Kaninang umaga, si Ginoong Steve Wilson tumanggap ng healing at 2 milyong bayad, pero hindi niya ginawa ang operasyon. Pinapalit niya ang operasyon sa ibang doktor. Pinahiya mo ang Wilson. Babawiin ko lahat ng sinabi ko. Hindi ka makakatanggap ng mana sa kumpanyang HC. Ama, si Steve, nagmadali lang siya makasama ka sa Pasko. Patawarin mo siya! At ikaw, ang anak mong kahiyahiya at walang moral. Dapat ka ring parusahan. Ginong Sinclair, paumanhin. Bata, maling pagkakaintindi lang, paumanhin. Walang anuman, Ginoong Wilson. Nalutas na lahat. Hindi ko inakala na ililigtas ni Landon ng bata. Maling-mali ang tingin namin sa kanya. Oo, mas malawak ang pananaw ni Kuwela. Anong hinihintay nyo? Hingi na paumanin kay Landon. Pasensya na, Landon. Walang anuman. Landon, gusto mo ba ako na ang humawak sa sinungaling na to? Itapon sa dagat? O putulin ang mga daliri? Wag! Pasensya na! Patawarin mo ako! Di ko na ulitin! Paki! Pasensya na! Ikaw ay doktor. Kumilos tulad nito. Gagawin ko! Pinapangako! Palabasin siya. Landon, mula ngayon, ikaw at ako ay magiging magkaibigan. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. At Ginong Sinclair, may maitutulong ka sa akin. Alam kong marami kang alam sa mga artifact at arkitektura, di ba? Mari mo bang tukuyin ang presyo nito? Klasiko, silangan, porcelana, kitang-kitang glaze, napakaganda, di ba? Sa palagay ko ito ay mga 500 taong gulang. May naibenta kaming katulad nito noong nakaraang buwan sa auction. 6 milyon. Ngunit ito ay mas maganda. Ito ay hindi bababa sa 9 milyon. Imposible yan! Nagdududa ka ba sa akin? Ako, hindi po. Landon, pwede mo bang hingin kay Ginoong Sinclair na tingnan din itong painting na ito? Siyempre, peke ito. Ano? Ginong Sinclair! Tingnan niyo po ulit! Nagdududa ka ba sa akin? Ako, hindi po. Ang original na Dora Maar ay nasa aking pribadong museo. Anong pinagsasabi mo? Nakapunta ka na sa museo ko. Nakakatismaya. Halatang halata ng anak mo bumili ng ganyan para lang mapansin ng mga bisita. Wow. Maganda. Ang gandang regalong Pasko. Humalis ka. Ginong Sinclair, napatunayan ang lahat ng sinabi niyo kanina. Mali kami sa pagkusga sa inyo. Pasensya na. Nakita niyo po, Lolo? Sinabi ko na, hindi nagsisinungaling si Landon. Pwede na po ba kaming ikasal? Karangalan po ito para sa pamilya. Peanut. Hindi ka na makakatakas sa akin. Landon, nagtataka ako. Saan mo nahanap ang gandang hiyas na ito? Nakuha ko sa Tiangge. Tiangge? Ang ibig kong sabihin, talagang may mata ka sa mga antigong ito. Sa tingin ko, magiging magkaibigan tayo. Ikaw po ang karangalan, Ginong Sinclair. Mula ngayon, si Landon ay kaibigan ko. Kung may magyurak sa kanya, ay yurak sa akin. Opo. At ipinapahayag ko na, itinalaga ko si Miss Quella Wilson bilang General Manager ng HC Group. Sila ni Landon magkakasamang mana ang kumpanyang HC sa hinaharap. Opo. Salamat, Landon. Kung wala ka, malamang ako'y pinagbintangan at pinagpalayas. Walang anuman. Seryoso. Merry Christmas, kid. Isang villa sa Beverly Hills? Hindi ko matatanggap ito.
Anong ibig mong sabihin? Walang halaga ang apo. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Tanggapin mo na. Mula ngayon, tawagin mo akong Dylan. Salamat, Dylan. Merry Christmas. Landon, tumawag ang ospital. Gising na ang iyong ina. Okay na siya. Seryoso? Maganda. Kailangan ko umalis. Merry Christmas, Ina. Merry Christmas, Ana. Akala ko, hindi na kita makikita. Come on, Ina. Huwag mong sabihin. Sinabi ko naman, gagaling ka. Tama? Binabati kita, Ginoong Mortimer. Handa ng palabasin ang iyong ina. Bagaman inirerekomenda ang check-up para matiyak ang kompletong paggaling. Hindi. Masyadong mahal yan. Hindi, Ina. Libre yan. Tama, Ginang Mortimer. Wala kang dapat ipag-alala sa gastos. Ang lahat ay babayaran ni Miss Wilson. Miss Wilson? Wala akong kilala ng Miss Wilson. Dapat akong umuwi. Nanay, kaibigan ko si Miss Wilson. Kung gusto mong umuwi, pwede naman natin gawin. Sa katunayan, mas magiging komportable ka pa sa aming bagong tahanan. Sa bagong tahanan? Bumili ka ng bagong bahay, anak? San galing ang pera? Hindi ka nagkasala? Hindi ganon. Alam mo, ipaliwanag ko lahat pagdating doon, ha? Ang mga gamit natin nasa bahay na handa na. Umalis na tayo. Itong mga ito, di ba? Halika. Sa ganitong direksyon. Merry Christmas, Landon. Merry Christmas, Nanay. Oh, wow. Walang kwentang talo. Ikaw ay ikinasal kay Kela ay mababago ka. Wala kang kwenta, kundi isang duplicitous hipokrito. Tama. At kapag tapos na sila sa'yo, itatapon ka lang sa basurahan. Gising na! Ano magagawa ng basura mong tulad sa tagapagmana ng HC Group? Look at him. He's just wandering the streets like parang asong gala sa Pasko. Walang kwenta ka. Alam mo ba? Kung ganito ha, humiga ka sa tuhod, umungol ka parang aso, at pagkatapos, baka pag-isipan kong bilhan ka ng kulungan ng aso. Wow! Alam mo ba, may kulungan ako ng aso. Mas malaki pa sa buong bahay mo. Sa katunayan, bakit hindi ka umumol ng kaunti? Baka ipakita ko sa'yo ang loob. Walang kwenta ka! Hey, focus on the business. Don't waste your time on him. Kasal na kami ni Lisa sa 3 araw. Imbitado ka. Wow! Gustong-gusto mo ang mga natitira ko, hindi ba? Anong sinabi mo? Look, pupunta ka ba? Well, I'd never missed my ex-wife's wedding. Good. Hindi mo ito malilimutan. Ikaw din. Opo. Hey, Landon. May mga hindi ako sigurado sa auction. Kailangan kita ngayon. Sige, pupunta ako. 3 million. 3.1 milyon? Totoo ba, Lucas? Binabawasan mo ng 100k tuwing may bid. Para bang ito ay isang laro para sa iyo? Ganyan talaga. Gusto mo ba? 3.1 milyon. Una. Pangalawa, binabati kita. Nabenta. Boom, baby! Ginong Miller. Dylan, yan lang ba ang kaya mo? Landon, si Lucas ang kaaway ng tatay ko. Natalo siya sa malaking deal ng tatay ko dati. At simula nun, patuloy siyang ginugulo. Hey, Landon. Ito ang paunahing item ng auction. May 3 paunahing brilyante. Isa ang pinakamataas. Pero hindi ko alam kung alin. Ang tarantadong ito, siguradong aagawin ito. Aagawin sa atin. Huwag magalala. Kaya ko. Landon, talaga bang kaya mo to? Landon, ang anak ko ay eksperto sa sining. Ipakita mo ang galing mo. Ganito kalayo?
Delikado yan. Kailangan ko tamang pagkakataon. Mga ginang at gino, ang pangunahing item, 3 bruto na diamante mula sa Africa. Pwedeng ipadala ang kinatawan para masuri 3 minuto bago magsimula. Titingnan ko. Dylan, yan ang tulong mo? Ilang taon siya? 20? Hindi niya makilala ang salamin sa diamante. Patay ka. Itay, ang diamante ay hindi katulad ng mga antigong gamit. Hindi ako sigurado. Huwag kang mag-alala. Siya ang pinakamayabang na nakilala ko. Ito sa pangatlo. Sigurado ka? Oo. Magkakaroon ng kompetisyon. Gawin mo lang. Una, 10 million. Minimum bid, $100,000. Simulang bidding. 10 milyon. 10 milyon $500,000. Şimdi koktu 2 milyon. Cüngü bu 10 milyon. Arş milyon. 20 milyon? Parang seryoso si Dylan na yon. Magaling talaga siyang pumili. So siguro ang pinakamahalaga, milyon. At 100,000! Seryoso, Lucas? Sams milyon. 30 milyon. At 100,000! Tingnan natin, sinong may malaking ball? Dylan? Yung 900 milyon. 200 milyon! At tapos na. Alam ko hanggang saan ka, Dylan. At tapos ka na. 200 milyon una. Pangalawa. Gino, bibigay ng bid? Hindi. Nag-estimate ko lang. Kaya. Boom! Binabati kita, Gino Miller. Sige, subukan mo pa, Dylan. Nawala ng brilyante. Pag pinakinis, siyam-siyam ang halaga. Tatay, wala na ang una. Kailangan natin ang pangalawa. Kung hindi, wala tayong makuha. Pangalawa, $10 million. 100,000 ang dagdag. Simula ng auction. 25 milyon? Sa lahat, akin na to. Hindi. 250 milyon. Kaya mo ba, Dylan? Lucas, seryoso? Anong problema mo? Para dito ako nabubuhay. 250 milyon. 250 milyon. Una, 250 milyon. Pangalawa, binabati kita. Nabenta! Boom, baby! Jinong Miller. Akala mo talaga makakahabol ka sa akin, Dylan? Magaling. Number 3, $5 million. 1,000 increments. Auction begins. Ano ngayon ang gagawin natin? Wala na tayong stock. Subukan natin ang pangatlo. Baka wala lang, pero baka may laman. Baka wala lang. Ngunit, baka may laman. 6 na milyon. 6 na milyon at 100. 7 milyon. Na-check ko na yan. Sirain sa loob. Walang halaga. Salamat hindi ako nagbid. Tama siya. Walang kwenta yan. 7 milyon, una. 7 milyon, pangalawa. Naibenta! Binabati kita, Miss Sinclair. Yes! Yes! Ginoong Miller, salamat. Pinababa mo ang presyo ng pinakamaganda na brilyante sa 7 milyon. Basura lang to. Di ko bibigyan ng piso to. Oo pare, handa ka nang kainin ng mga salita mo. Pwede nyo ba putulin to? Opo, pwede natin putulin dito mismo. Oh my God! Ang laki nito! Walang depekto na pink diamond. Pwede kang bumili ng buong kalye gamit to. Binabati kita, Ginong Sinclair. Itong 30-pound na vibrant pink diamond. Ang huling pink diamond ng sukat na to, naibenta sa Sotheby's ng 650 million nung nakaraang taon. Kung ang basurang bato na to may pink diamond, ang akin ay mas maganda. Putulin na!
Ginoong Miller, hindi ko alam kung paano sasabihin. Bato lang ito. Huwag ka na magsalita! Sabihin mo ang presyo! Ginoong Miller, para maging mabait, may bibigay namin $20,000. Anong sabi mo? Hindi man yan diamante. Ladrides lang yan. Walang kwenta! Anong ginagawa niya? Lucas? Bakit mo sinayang 650 milyon sa walang kwentang bato? Ang Wynyard Group mo, mas mabuti pang ideklara mo na ang bangkarota. Gino, pwede ko po bang malaman ng pangalan nyo? Gusto kang kunin ng kumpanya namin bilang aming punong taga-suri. Ang simula nating sahod, milyon taon-taon. Hindi. Gawin mong 10... Hindi. Ayos na ako dito. Landon, salamat sa ginawa mo ngayon. Nakita mo ba ang mukha ng tarantadong yon? Walang halaga talaga. Dylan, walang anuman. Mga kaibigan tayo, di ba? Oo naman. Panahon na para ipakilala ka sa isa sa mga malalaking tao. Kung malapit ka sa taong ito, walang sinuman sa Amerika ang dapat mong katakutan. Sino? Itong malaking tao? Si Albert Davis, ang mafia don. Ginong Davis, si Landon ito na binanggit ko, na nagligtas sa buhay ng aking apo. Ginong Davis. Landon, kung may kailangan ka, lapitan mo ako. May mga tao dito na alam kung paano ka pakiramahin. Tatay, mapahinga ka na. Pasensya na sa inyong dalawa. Masyado kong binibigyan ng luho ang anak ko. Patawad, hindi ko sinasadya na maging bastos. Ngunit, Gino, sa tingin ko, hindi ka aabot ng Tagaraw. Ulitin mo lang, patayin kita. Subukan mo. Kung papatayin mo ako, walang makaliligtas sa tatay mo. Landon, ito ang sinasabi mo o mamamatay ka na yon at ang pamilya ni Dylan ay mamatay din kasama mo. Ginong Davis, hindi ka makatayo ng matagal, tama ba? Paano alam? Marahil siya ay isang espiya. Maaring tiningnan nila ang iyong medical na kasaysayan kung gusto nila. Hindi. Wala. Walang nakakaalam sa iyong pagkalumpo. Ano? Ang ibig kong sabihin, si Bunny at ako lang ang nakakaalam. Hindi man lang ang board? Paano mo nalaman? Landon, tulungan mo ako. Ang katawan niya, mukhang malusog na malusog. Sandali lang. Ang buhay ni Ginong Davis ay bumaba ng isang taon, habang ang kwintas ay nagtatag ng isa. Maaari bang ang kwintas ay ninanakaw ang kanyang buhay? Huwag kang titig! Alam mo ba ang gagawin o hindi? Oo, alam ko. Ang kwintas. Ano ang ginagawa mo? Regalo yan ni Tio Ben para kay tatay. Isang sinaunang artifact ng Egypt. Alam mo ba kung magkano ito? Baby, tahimik. Tatay, okay ka lang? Oo, parang bago ako. Parang naligo ako sa hot spring. Parang bumalik ang lakas ko. Tatay, ang iyong mga paa. Nakatayo ka na. Nagaling ka na. Nagaling ako. Landon, hindi. Ginong Mortimer. Pinagligtas mo ang buhay ko. Mula ngayon, ano man ang gusto mo, lapitan mo ako. Handa kami mamatay para sa iyo. Ginong Davis. Hindi na kailangan. Okay, Landon. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Isang kuwintas. Nabigan niya ito at pinupukaw ang lakas ng iyong ama. Parang may gustong patayin ako. Panahon na para linisin ito. Landon, dahil alam mo kaagad ang sakit ng tatay ko, pwede mo ba tingnan ng akin? Si Tio Landon. Tio. Mas malakas! Kapatid ko si Landon. Tio na lang. Masaya na kayo ngayon? Oo, talaga. Pamangkin.
Hindi mo sinagot. Pwede mo ba tignan ng akin? Mas bagay ang itim. Yak! Landon, pinagligtas mo ang buhay ko. Sabihin mo kung may maitutulong ako. Sa totoo lang, Ginong Davis, may isang bagay. Sabihin mo. Gusto kong sirain ang pamilyang Thompson. Asahan mong magagawa. Masaya ako nandito. Anong pangalan mo? Ako si Owen. Tingnan ang tanga nating janitor. Oo, magwalis ka na lang. Tangga. Akala ko imbitado ako dito bilang bisita. Bisita? Come on. Inimbita ka namin dito para ipahiya ka. Ooh. Alam mo, kung hindi ko sinabi nun, hindi ka namin papayag ang pumasok dito. Huwag magalala. Tiyak na ito ay isang kasal na di ninyo malilimutan. Security! Palayasin siya! Sinong Mortimer? Pwede na po ba akong pumasok? Ako? Pasok po. Salamat. Siya ay waiter. May kaibigan siya sa loob. Umalis na lang tayo. Okay? Papagsisihan niya na nagpakita siya dito. Mga ginan at gino, salamat po sa inyo sa pagdalo sa kasal ngayon. Ngayon, magbibigay ng toast ang nobya. Salamat po sa lahat mga kaibigan at pamilya sa pagdalo sa espesyal na araw ng aming kasal. Ang pakasalan si Kyle parang panaginip. Isa ito sa pinakamagandang sandali ng At may isang particular na tao na gusto kong pasalamatan ngayon. Ang aking ex-asawa, si Landon. Salamat saan mo siya. Gusto kong salamat sa kanya sa kanyang kahirapan, kanyang kawalang kakayahan, at sa paghihiwalay sa akin. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makikilala ang kasindaming si Kyle. Ginong, may sasabihin ka ba? Pagpupuri sa nobya at nobyo. Duwag talaga siya. Dumalo sa kasal ng ex-wife niya. Ang kahihiyan. Oh, kung ako yan, hindi ako dadalo. Sa totoo lang, may regalo ako para sa inyo. May regalo ka para sa amin? Oh my God! Loser talaga! Pinahiya na nga, may dala pang regalo. Ginoong Thompson! Emerhensya, sir! Ang stock ng kumpanya natin ay bumagsak! 90% na ang bumagsak! Ano? Paano nangyari yan? Bagong labas lang ng report ng kumpanya. 50% ang kita natin. Ang stock ay umakyat nitong 3 araw. Paano nangyari to? May nag-short sell, sir. May gustong siraan tayo. Sino ang gumawa nito? Ano sa tingin nyo? Nasisiyaan ba kayo? Landon, hindi mo ba siniseryoso na may kinalaman ka dito? Hindi ba? Hindi. Walang katotohanan. Ako, paumanhin, mga kaibigan. Langya lang ito. Pinapangako ko sa inyo na lahat ay maayos. Ako'y nangangako na babalik din ang stock natin. Walang katotohanan! Sinasabi niya talaga na siya ang gumawa? Si Albert Davis lang ang may kakayahan gawin yan. Sino siya sa tingin niya? Tama. Kung talagang magaling siya, hindi siya magiging ex-husband ng nobya. Ginoong Thompson! Mas malala na! 13 bodega natin sunog ng sabay-sabay. Ang mga inventaryo lahat nasusunog. Walang kwenta! May bantay ang mga pabrika. Hindi basta-basta masusunog ganun lang. Totoo ang nangyari. Video call namin sila. Wala na sila. Kung nawala ang bodega, anong mangyayari sa kontrata? Isasampa tayo ng mga vendor? Mabubulok tayo! Halika lahat! Halika! Patuloy lang tayo, ha? Hindi mo talaga ginawa to, di ba? Impossible. Kilala ko siya. Hindi niya kayang gawin to. Ngunit nahihirapan. Na di maniwala. Maraming coincidences. Everything? Sumabog ng ganyan sa kasal? Sinong gustong gawin to? Anong nangyayari, Kyle? Sino ba siya? Ginoong Thompson! Ang lahat ng ating gusali ay pinasara! Ang mga tauhan ni Albert Davis ang nagpatupad ng utos! Kaya si Albert Davis nga, no wonder nasira ang pamilya nila. Kung kasali si Ginoong Davis, hindi lang sira,
patay sila. Kita mo! Waiter lang siya! Come on, Landon. Sinasabi mo ba na si Albert Davis ay sumusunod sa iyo? Si Landon Mortimer ang inyong nasaktan. At higit pa, ang magiging halaga nito. Sinusunod ko si Landon. Kapatid, nagustuhan mo ba? Opo. Nakita mo? Sinabi ko na ito ang kasal na hindi mo malilimutan. Hindi to totoo. Albert, sinusunod ka ni Albert Davis? Sino ka ba talaga? Ginong Davis, hindi namin sinasadya. Pakiawa po! Maawa po kayo! Hindi ako. Manalangin sa kanya. Bubong bata! Alam mo ba kung sino nasaktan mo? Manalangin ka kay Ginoong Mortimer. Ginoong Mortimer, pakiusap. Patawarin po ang anak ko! Hindi, Landon, pakiusap. Patawarin mo ako, okay? Ako, hindi na magagalit, okay? Landon, imposible to. Hindi mo maaaring may ganitong kapangyarihan. Sumagap ka! Walang utak na putang ina mo! Papatayin kita! Walang hiya ka! Pinapangako ko, pagkatapos ng kasal na to, hihilingan kitang mag-divorce. Landon ako. Ibig kong sabihin, Ginoong Mortimer, pakiusap, patawarin mo ako, okay? At tingnan, hihiwalayan ko ang putang inang yan agad-agad. Pinapangako ko, pakiusap. Kyle, nagtataka lang ako. Naisip mo ba na babalik sa'yo ang karma matapos mong i-humiliate ako? Landon, pakiusap. Rin mo ako. Magbabayad ako. Pinapangako. Lisa, may sasabihin ako sa'yo. Papatatawarin mo na ako. Sana ay naging maganda ang inyong kasal. Albert, darating ang aking mga tauhan, mga pare. Ginong Mortimer. John manager ito ang kita ng hotel sa quarter na ito. 46 million. Sabi ni Ginong David, sa'yo ito. Circuit million. Ganun kalaki, ha? Top tier hotel po ito, Ginong Mortimer. Meron din kaming maraming real estate at entertainment projects. Ang tawad ng kita ay lampas 200 million. Kaya may kotse, villa at na ito. Paano kung gamitin ko ang kapangyarihan para hulaan ang stock market? Ang kapital na ito ay magiging bilyones. Salamat. Baby, please. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Si Kyle, niloko niya ako. Mahal kita. Mahal pa rin kita. Oh my God, sa tingin mo ba ito ang magpapabalik sa'yo? Jesus. Hello? Landon, pwede mo bang sunduin ang kapatid ko sa school sa'yo? Curious siya at gusto kang makilala. Okay. Sup tayo ulit. Bye. Landon, nararamdaman ka pa sa akin. Alam ko yan. Obsessed ka sa katawan ko, di ba? Akin ka. Akin ka pa. Lisa. Wala nang mga kasinungalingan. Sa totoo lang, kayong dalawa ang lahat ng ayaw ko sa buhay. Pwede akong maging mabuting asawa, please. Nananalangin ako. Wag! Tigil! Please! God. Lena! Lena! Bert, may singsing na to. Walang magkakamaling manggulo. Talaga. So, ikaw si Landon? Ang galing ng kapatid mong mag-promote. Akala ko magaling ka. Ordinaryo ka lang. Hi, ako si Elsa, kapatid ni Kela. Paalala lang, huwag kang mangarap kay Elsa. Siya ay cheerleader. Sinabi ng kapatid mo, hatid kita. Halika, umalis na tayo. Hindi ka namin sasamahan. Pupunta kami sa bar kasamang mga kaibigan. Sabi ni Kea, mayaman ka. Pupunta ka ba at bayaran ng bill? Hindi. Sasama ka sa akin. Sa katunayan, hindi ka dapat pupunta sa bar. Waiter ka ba? Grabe. Ang future brother-in-law ko ay freeloader. At mukha siyang ordinaryo. Baka malaki ang titi niya. Diana, wag. Ganyan ang pag-usapan siya. Bakit ka nagtatanggol sa kanya, Elsa?
Gusto mo ring subukan ng titi niya? Ano? Elsa, mamamatay ngayong gabi? Hindi ko hayaan mangyari yan. Landon, dalhin mo kami sa bar ngayong gabi. Bayaran mo ang inumin namin. Manatili ka na lang. Nang maghatid sa kanya. Okay lang, ako. Pwedeng mag-isa. Hindi, sasama ka sa akin. Sumama ka. Landon, anong iniisip mo? Elsa, kapatid-in-law mo siya. Huwag kang sumama. Nandito na. Gusto mo bang pumasok muna? Red pa rin. May panganib pa. Saan ang banta? Sa loob ng bahay niya? Elsa, hi. Sino sila? Alam niya kung sino kami. Sila? Mga tauhan ni Sam? Huwag po. Bati ni Tio Sam. Gagawin namin ang gusto nyo. May pera ang aking kapatid. Sapat na ang binabayad ni Sam. Ngunit may ibang gustong kunin. Sinabi mo ba, ano man? Huwag mo hawakan siya! Genome Mortimer, ulol ako. Hindi ko talaga alam na ikaw ang kapatid ni Genome Davis. Paano mo? Kinuha kami ni Sam pero lahat kami sumusunod kay Ginoong Davis Alipores. Ginoong Mortimer, paumanin po. Pasyensya na po. Patawarin niyo po kami. Ang hindi na dapat mangyari at hindi niyo na dapat siyaptan ang pamilya niya muli. Kung gagawin niyo, alam ang kahihinatnan, hindi ba? Sumusumpa ako. Hindi na namin gagawin. Kung hindi ko siya dinala ngayong gabi, baka nakuha siya ng mga huligan. Baka napatay niya ang sarili. Ang galing mo, Landon. Iligtas ang mabubuti, marahil yon ang dahilan ng kapangyarihan ito. Paano kita pasasalamatan? Pumunta ka sa bahay ko, bukas. Okay. Kailangan mo talagang magdamit ng ganyan? Sinong Mortimer? Naisip ko na. Pinagsalba mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Anumang bagay? Kailangan kong gawin mo para sa akin ang isang espesyal na bagay. Pumasok ka. Sinong Mortimer? Pakiusap, tumalikod. Misteryoso. Okay, hindi ka na galing. Pwede ba magpakabait? Oh, no. Paki, isuot mo ulit yan. Hindi ito ang ibig sabihin. Alam mo, ikaw, nag-aaral ka ng economics at management, di ba? Gusto ko lang na basahin ang mga libro sa 7 araw. Kung magawa mo, bibigyan kita ng kumpanyang pamahalaan. Ito ang tinatawag mong espesyal? Oo, ano pa ba? Kung gumana ang kapangyarihan ko sa stock market, lalong lalago ang yaman ko. Kailangan ko ng kumpanyang pamahalaan. Si Elsa ay matalino, tapat at mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan ko siya. Hello? Landon, pwede mo ba akong sunduin mamaya? Ako, miss na kita. Lasing ka? Kaunti lang, pinainom ako ng kasosyo. Huwag kang mag-alala. Ako, okay lang ako. Hey, parang hindi ko okay. Pupunta ako. Kuwela, isa pa. Seryoso kami sa pakikipagtulungan na ito. Kaya, kung uuminom ako, pipirmahan mo ang kontrata. Tama, isipin mo. Pwedeng magdala ng bilyon-bilyong kita. Sige, isa pa. Lagyan ko ng gamot ang alak. Mamayang gabi, akin na siya. Ako na ang uuminom. Ako na ang ubusin. Sino ka ba talaga? Landon, nandito ka. Ipapapilala ko sa'yo. Ito ang aking nobyo, Landon. Sino ka ba talaga? Uubusin mo para kay Kea?
Kuwela, seryoso? Ikaw ay maganda, charming na tagapagmana. Pipili ka ng walang kwentang talunan? Insultuhin mo ako, pero wag si Landon. Kung gusto mo, pwede ko i-cancel ang Harden Group. Sige, wag kang magsisi. Kuwela, mahalaga bang kontrata? Hindi mahalaga. Worth lang bilyon ito. 2 taong kita ng HC Group. Kela, kung hindi mo ito pirmahan, babagsak ang cash flow mo. At pagkatapos, bankruptcy. Mahal, pumunta ka na sa sasakyan. Ako na ang bahala. Ikaw? Seryoso? Hindi mo ba ako pinakakatiwalaan? Cecil, bakit hindi pirmahan mo na ang kontrata at ipangako ko na makukuha mo ang kita? Waiter ka lang, hindi ka business genius. Mga Gino, nandito lang ako para batiin kayo. Oh, Gino Mortimer, di namin alam na dito kayo kumakain. Dapat ay mas maaga ako. Patawarin niyo kami. Ano? Sumusuka siya sa kanya? Sino ba talaga itong binata? May-ari din dito si Albert? Opo, sa ilalim po ni Miss Bonnie. Siya ang pamangkin ko. Patay na ako. Malapit siya kay Albert. At sinigawan ko pa siya. Patay na talaga ako. Ginong Mortimer, patawad. Patawad po. Ako, hindi ko sinadya ang sinabi ko kanina. Patawarin ako. Pwede na ba nating pag-usapan ng kontrata ngayon? Opo! 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 Putangin na! Nakalimutan ko! May gamot ang alak! Kung malaman niya, patayin niya ako! Ang alak na ito, hindi bagay sa'yo. Well, bagay na bagay sa'yo. So, tungkol sa kontrata... Pirmado! Pirmahan ko na agad! Ako mismo pupunta sa HC Group bukas at ipapadala agad ang pera. At tatandaan ko ang sinabi mo. Hintay. Nakuha ko ng kontrata. At alam mo na, nireserbahan ko ang hotel na to para ang pamilya mo hindi makita ka sa ganitong estado. Okay, pwede ka na magpahinga. Bakit ka ganito kabait? Kasi magkaibigan tayo. Hindi ko gustong maging kaibigan mo. Gusto kong maging asawa mo. Minahal kita simula nung makilala kita, Landon. Paintulutan mo akong maging asawa mo. Anong ginawa ko kagabi? Putang ina. Nilagyan niya talaga ng kung ano sa inumin natin. Magandang umaga, mahal. Kagabi, pasensya na. Hindi dapat ginawa. Bakit ka humihingi ng tawad? Kasi naglalasing ka at ako man hindi rin lubos na malinaw ang isip. Kaya hindi dapat ako nagtangkang... Mahal kita. Ano? Mahal kita. Kung kagabi, pareho tayong hindi malinaw ang isip. Ano yun? Hindi ako naging malinaw, katulad na yun. Mahal kita. Hayaan mo maging asawa mo ako.